Pag-aaralan natin ngayon ang Daniel Kabanata 7 tungkol sa anak ng tao na walang iba kundi si Jesus na siya'y pumaroon sa matanda sa mga araw na siyang Diyos Ama upang makipagpulong. Ito na ba ang katapusan ng mundo? Kaibigan, kung bago pa lang kayo sa channel na ito, naglalambing lang po, pwede po bang huwag kalimutang i-like at i-subscribe bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral. Kaibigan, ito ang prophetikong babala na dapat ninyong malaman. Ang seremonya para sa ikatlong templo ay ginagawa na sa ngayon na pinangungunahan ng mga prominenteng rabay sa bansang Hudyo na kanilang itinatalaga na sisimulang maitayo ang templo ngayong October 22. Sabi ng allisrael.com, noong August 8, 2023 halos ang lahat ay naihanda na para sa ikatlong templo. Ang seremonya para sa ikatlong templo ay naganap ng ilang daang tao ay nakibahagi sa solemneng reenactment ng seremonyang ito para sa ikatlong templo. Ang seremonyang ito ay nagsisimula sa Sha'ar HaShaphat sa Jerusalem. Espesyal na mga kasuutan, masayang mga musika habang patungo sa bundok kung saan dati nakatayo ang lumang templo. Ang seremonya ay sinasabayan ng 4 na talampakan ang haba na trompeta kung saan ang tunog ay napakalakas. Ang seremonya ay pinangungunahan ng mga prominenteng mga Jewish rabbi. Ang parada ay pinangunahan ng isang sisidlang ginto kung saan ang sisidlan ay pinupuno muna ng tubig mula sa imbakan ng tubig ng Siloam. Ang prosesyon ay bumalik sa bundok. Ang seremonya ay nagtapos sa pamamagitan ng basbas ng saserdote at ang seremonyang ito ay sinundan tuwing 7 taong seremonya. Ang seremonya ng Hakhel. Ang pagdating ng pulang mga hyper ay nagtutulak para sa isang prophetikong excitement para sa Israel. Ang mga hyper ay wala pang 1 taong gulang at kailangan mananatiling 100% na pula at kailangan walang mga dungis na ayon sa batas ng mga Hudyo para sa paglilinis. We're going to be focusing right over there. They actually, here are the red heifers. They arrived to Israel, everybody. Shechianu v'kimanu. Dito ay nakikita natin ang konseho ng 70 mga prominenteng mga elders na inaprubahan ang action plan para sa ikatlong templo. Ano ang ating nakikita ngayon? Ang blueprint na plano para sa ikatlong templo. Kanilang pasisiglayan ang sinagoga para sa pasimula ng konstruksyon. Makikita mo ang punong ministro na si Benjamin Netanyahu na may sisidlat iba pang mga mahalagang bagay na para sa templo at nasaksihan nila ang pagpermat ang press release para sa ikatlong templo. Itinuturo ba ng Biblia ang tungkol sa papasok na ikatlong templo? Kung saan gagawin ang Antikristo na ihayag niya ang kanyang sarili at umupo sa templo para pamunuan. Ngayon ay sisimulan nilang itayo ang templo sa October 22. Ano ba ang pinaka-nakakatakot na propesiya sa Biblia? Ang sagot, ito ay ang propesiya ng October 22. Sa Apokalipsis Kabanata 10 talatang 1, at nakita kong isa pang makapangyarihang anghel na bumaba mula sa langit at ipinanumpa yaong nabubuhay magpakailan at kailan paman na hindi na magluluwat ang panahon. Ano ba ang tiyak na gagawin ni Jesus ngayon sa langit? At nakita ni Juan ang isang anghel na kahanga-hanga ang anyo na bumaba mula sa langit. Siya ay tinutukoy bilang isang malakas na anghel na makikilala siya mula sa 7 anghel na humihihip ng mga trompeta. Ang paglalarawan sa anghel ay kagaya sa paglalarawan kay Kristo na matagpuan sa Kabanata 1 ng Apokalipsis na binihisan ng ulap. Ang bahaghari ay nasa itaas ng kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay lumiliwanag na tulad ng araw at ang kanyang mga paa ay tulad ng haligi ng apoy. Sa Apokalipsis 10 talatang 2, may hawak siyang isang bukas na munting aklat sa kanyang kamay. Ang kanyang kanang paa ay nakatungtong sa dagat at ang kanyang kaliwang paa ay sa lupa. Si Juan ay naglalarawan ng isang bukas na aklat mula sa kamay ng makapangyarihang anghel. Ng isang paa ay nakapatong sa lupa at ang isa naman ay sa dagat, na ito ay nagpapahiwatig na saklaw ang pangbuong mundong mensahe na dapat ipahayag. Ano ang espesyal na mensahe na kailangang ipahayag ng makapangyarihang anghel na may kahalagaan sa buong mundo? Ang oras ay malapit na.
Ang maliit na libro ay nabuksan na minsan ito ay natakpan at tinatakan. Ito ay ang aklat ng Daniel sa Daniel 12 talatang 4. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Humayo ka, Daniel, sapagkat ang mga salita ay sarado at itinatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Daniel 12 talatang 9, isang silyadong aklat. Apokalipsis 10 talatang 2, ang hindi silyadong aklat. Isang mataimtim na panunumpa, panahon ng wakas, Daniel 12:9. Maikling panahon, Apokalipsis 10:6. Isang hinaharap na tipanan, Daniel 12:13. Tipanan na ibahagi sa mundo, Apokalipsis 10 talatang 11. Kailan nagsimula ang panahon ng kawakasan? Ang sagot ay 1798. Kaya pagkatapos ng 1798, ang mga tao ay nagsimulang ituon ang kanilang mga atensyon sa mga propesiya tungkol sa panahon ni Daniel. Habang pinag-aralan nila ang Daniel, nagsimula silang mapagtanto na si Jesus ay babalik at kanilang isinaalang-alang ang hula tungkol sa 2,300 years na humahantong ang kanilang kalkulasyon para sa taong 1844. Daniel 8 talatang 14 hanggang sa 2,300 na hapon at umaga kung magkagayon malilinis ang santuario. Inutusan ng Diyos si Moises na magtayo ng isang makalupang santuario na ang orihinal nito ay nakatayo sa pamamagitan ng tolda. Narito ang banghay ng santuario at ang mga kasangkapan. Ang santuario ay GPS ng Diyos, Gospel Plan of Salvation. Ang lahat sa loob ng santuario ay nagkakaugnay kung saan ay nagtuturo lahat patungo kay Hesukristo. At ang lahat ng kaayusan nito ay kumakatawan sa plano ng kaligtasan ng Diyos. Awit 77:13, ang iyong daan, O Diyos, ay nasa santuario. Sa courtyard, ang sakripisyong tupa ay pinatay ng mga makasalanan sa altar ng sakripisyo na kumakatawan sa pagkamatay ng Panginoong Hesus noong 31 AD. Sa courtyard, si Jesus ay siyang kordero na namatay para sa atin. Si Jesus ay muling nabuhay mula sa patay. Nilinis mula sa patay na katawan at muling nabuhay mula sa kamatayan na may isang walang kamatayang katawan na kumakatawan sa hugasan kung saan nililinis ng mga saserdote ang kanyang mga kamay na nahaluan ng dugo ng kordero. Pagkatapos ay dinadala ng saserdote ang dugo sa tabernakulo, ang banal na puok, at iwiwisik dito ng 7 beses sa tabing na kumakatawan sa mga talaan ng kasalanan. Apokalipsis 1 talatang 13. Nakita ni Juan si Jesus na naglalakad sa gitna ng mga kandelero. Nakita ni Juan si Jesus sa banal na puok doon sa langit. Sa Roma kabanata 4 talatang 7 ay sinasabi, mapalad ang mga taong pinatawad na ang kasalanan at pinatawad din sa kanyang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong hindi na pagbabayarin ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Ipinangaral ng apostolikong iglesia na si Jesus ay hindi lamang ang tupa na namatay, kundi siya rin ang saserdote na nabuhay. Tuwirang sinasabi ni Pablo na si Jesus ay ang mataas na saserdote na sa langit na santuario. Sa Hebreo 8 talatang 1 at 2, itong ibig naming sabihin, mayroon tayong ganyang pinakapunong pare na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Sa talatang 2, siya ay naglilingkod doon sa dakong banal, sa tunay na toldang itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. Sa banal na puok si Jesus ang mataas na saserdote na namamagitan para sa atin. Ang tanong, kailan pumasok si Jesus sa pinakabanal na puok doon sa langit na santuario? Ang sagot sa Daniel 8:14, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga kung magkagayoy malilinis ang santuario. Itong 2,300 taon na propesiya ayon kay Propeta Ezekiel, ang paglalapat ng isang araw sa propesiya ay katumbas ng isang literal na taon sa Ezekiel 4 talatang 6. Ang 2,300 years ay nagsisimula noong 457 BC. Ayon sa Daniel 9 talatang 25, dapat mong malaman at maintindihan na mula sa panahong iniutos na muling itayo ang Jerusalem. Balikan natin ang kasaysayan kung saan ang petsa na inilabas ang utos para na itayo muli ang Jerusalem ay nagpapatunay noong 457 BC. Kaya lumalabas na ang 2,300 minus 457, ang katumbas ay 1844. Idagdag natin ang isang taon para sa i-apply ang no zero year principle.
Kailan ang araw ng pagbabayad sala o Day of Atonement nagsimula? Sinabi sa Leviticus 23 talatang 27, ang ikasampung araw ng ikapitong buwan ay araw ng pagtubos sa kasalanan. Ang mga unang mananampalataya sa pangalawang pagbalik ni Jesus ay maingat na pinag-aralan ang Leviticus 23:27. Batay sa kalendaryo ng mga Hudyo, ang simula ng bagong taon ay ayon sa unang bagong buwan pagkatapos ng vernal equinox. Ayon sa kasaysayan noong 1844, ang araw ng pagbabayad sala ay tumapat sa October 22. Tanong, kailan pumasok si Jesus sa pinakabanal na pook? Ang sagot, October 22, 1844. Ang paghukom ay nagsimula at ayon sa Apokalipsis 14 talatang 7, ito ang mensahe ng unang anghel na nagsasabing, matakot sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat ang oras ng Kanyang paghukom ay dumating na. Kagaya ng mataas na saserdote sa Israel, ito'y dumating sa harap ng Diyos sa banal na pook upang simulan ang paglilinis ng santuaryo. Si Jesucristo ay dumating din sa kanyang ama sa pasimula ng paghukom. Sa Daniel 7 talatang 13, ako'y nakakita sa pangitain sa gabi at narito lumabas na kasama ng mga alapap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao at siya ay naparoon sa matanda sa mga araw na siyang amang Diyos at inilapit nila siya sa harap niya. Ang paghukom ay nagsimula nang pumasok si Jesus sa pinakabanal na pook. Kung bakit ang mga aklat ay nabuksan at ang korte ay inupuan sa Daniel 7 talata 10. Basahin muli natin ang Daniel 8 talata 14. Hanggang 2,003 literal na taon ay lilinisin ang santuaryo na nangangahulugan na ang paghukom ay nagsisimula. Saang santuaryo? Ang santuaryo sa langit. Ang tanong, bakit ang mundo ng sangkakristyanuhan ay hindi alam at nakaligtaan ng propesiya tungkol sa October 22? Ang sagot, dahil sa panlilinlang na turo tungkol sa ikatlong templo. Sa halip na tayo tumingin kay Jesus kung saan ngayon ay nandoon sa makalangit na santuaryo, sa makalangit na Jerusalem, hinahangad pa nilang muling itayo ang ikatlong templo at umasa sa isang futuristic na antikristo na base sa paboritong kasinungalingan ni Satanas na walang iba kundi ang 7 taon ng kapighatian. Ang propesiya tungkol sa October 22 ay ang nakakatakot na propesiya sa mga taong kinikilala si Jesus, ngunit ayaw sumuko at patuloy na sumusuway sa kanyang mga utos. Ngunit ito ay magandang balita sa mga tao naman na nagmamahal kay Jesus at natutong ibigin at sundin ang tinig ng pastol dahil makakamtan nila ang gantimpala sa pagbabalik ni Jesus. Kaibigan, nais mo bang magpasya ngayon na tanggapin si Jesus bilang iyong personal na tagapagligtas? Pakitype po sa inyong mga comment section, isusuko ko ang aking buhay kay Kristo. Maraming salamat mga mahal na kaibigan at patuloy lang nating subaybayan sa channel na ito ang mga istorya, propesiya at mga katotohanan mula sa Biblia.